Amen. Palakpakan muna po natin si Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, good morning. Good morning. Pero bago po tayo magsimula, tayo muna po tayo. Manalangin tayo. Let's pray, Lord. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Dalangin namin, Panginoon, na ihanda mo po ang aming mga puso, ang aming isip, Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, na maranasan namin ang pagtutuwid, pagtatama at pagpapalakas ng iyong banal na Espiritu. Dalangin namin, Lord, na alisin mo po, Panginoon, lahat ng abalahin o alalahanin sa isip at puso namin. At dalangin din namin na magpadala ka ng maraming ministeryong anghel, Lord, sa lugar na ito upang samahan kami, Panginoon. Lord, ang gusto po namin ngayon, Panginoon, ang buhay namin ay maging buhay na handog sa iyo, na makakapagbigay kami ng papuri at pagsamba, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyo po lahat ng kapurihan, sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sige po, bago tayo umupo, kawayan muna natin yung nasa likod, yung nasa gilid, at nasa kabilang gilid. Yan. Sige, makakaupo na po tayo. Ito na po yung last part ng ating series na, sige, paki-flash bro. Mission sa hanap buhay. Okay, so, nakita naman natin, preach ni Pastora MJ, Pastora Abby, and Pastor John, yung mga first leg netong series na to. At ngayon, dumating na tayo sa last part. Ang pag-uusapan natin is the ministry of second mile. Sabi mo nga, ministry of second mile. Or going beyond what is required. Sa panahon ngayon, karamihan sa tao ay sanay na sa minimum requirement. Yung okay na yan, pwede na yan, dinatnang ko na yan, sakto lang yan, di ba? Galawang minimum lang tayo, di ba? Sino nakaka-relate? Galawang minimum lang tayo, 8 hours lang. Okay na yan. Yung tipong pagka nagkatingin na kayo ng saks lang yan, pre. Okay lang yan. Di ba? Kapag empleyado ka, yun yung tanong mo, ano ba requirement? Pagka ikaw naman ay estudyante, ano lang ba ang passing? Di ba yung iba, okay na yan. Ano ba passing ngayon sa school? 75? 75? 75. Hindi pa rin nagbabago. Nung bata ko, 75 pa rin eh. Challenging yung grades ko noon. Puro line of 7, line of 8 ako eh. Minsan may line of 9 naman. 77, 78, 79. So, challenging. Then, kapag sa ministry, ang mga tanong naman natin, ano ba assignment ko? Saan ako naka-assign ngayon? Anong gagawin ko? So, ang nakakalungkot, maging yung spiritual life natin, maraming Kristiyano, kontento na rin dun sa okay na yung naka-attend ako ng Sunday service. Alam na ni Lord yun. Sino dito nagsabing ganon? Alam na ni Lord yun. May guilty ba dito? Alam niya na yun. Di na ako attend ng life group. Okay na yung linggo. Okay na yung linggo. Kung nagyayaya pa si pastor, magkakapi-kapi, pambihira. Okay, antok na ako eh. Okay na yun. Nagkita man lang kami nung linggo, nag-peace bomb kami. Di ba? Ito naman si ate, ito naman si kuya, ito si life group leader, chat ng chat. Ang dami ko pang gagawin, ang dami ko pang iniisip. Kuha natin. So, most of us, nagiging ganun na lang ngayon. Sakto lang. Sakto lang, di ba? Parang coke na lang tayo ngayon, di ba? Pero ang pagiging tagasunod ni Jesus, hindi kailanman tinawag sa minimum life. Hindi tayo tinawag ni Lord sa sakto-sakto lang o mediocrity. Dahil ang tunay na tagasunod ng Panginoong Hesus, nandoon sa ministry of second mile. Ngayon, para mas maunawaan natin, hihimayin natin tong pag-uusapan natin ng mabuti. At tandaan natin, ang first mile, ginagawa ito ng kahit sino. Ulit ang first mile, ginagawa ng kahit sino. Pero ang second mile, ginagawa lang ito ng mga niligtas na at binago na ni Kristo. Amen? So, huwag tayong magugulat kung yung katabi natin, grabe naman ito, hindi pa ba napapagod to? Meron ba kayong kakilalang gano'n? Yung kala mo hindi napapagod? Ang aga-aga pumunta ng church, late din umuuwi, minsan dito pa natutulog. Ngayon, malalaman natin bakit may ganun. Bakit may ganun maglingkod, ba't may ganun magtrabaho. Buksan natin yung Bible natin sa Matthew 5 verse 41. Matthew 5:41 nung sinabi, kung sapilitang ipapapasan sa inyo ng isang sundalo ang dala niyang
ang dala niya ng 1 kilometro, dalhin mo ito ng 2 kilometro. Grabe naman yan, pastor. Hindi naman mabigat, hindi naman magaan yung pinapadala. Alam nyo, yung sinasabing dadalhin dito, hindi yan yung pangkaraniwang kaya mo lang na shoulder bag or handbag. Hindi. Maraming dala ang bawat sundalo nung time na to. At para mabigyan tayo ng context, ano bang pinag-uusapan o anong laman nito? Ang Mateo 5:41 ay bahagi ng Sermon at the Mount ni Jesus Christ sa Mateo 5, chapter 5 to 7. Sa kabanatang ito, itinuturo ni Jesus Christ yung pamumuhay ng mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. Kung mababalikan ninyo yung counterflow, yung against the flow, yung salungat sa daloy na series, isa to sa mga na-discuss na natin. At ang immediate context nito, tungkol sa hindi paghihiganti. Isipin ninyo, may pinapasan. Ba't ako magpapasan yan? Di ba may ganun na ngayon? Ba't ako? Ba't hindi ikaw? Bro, papahingi nga ako ng upuan. Pastor, ikaw na lang kaya? Pwede bang pakihugasan to? Pakisabay na lang to? Hindi ko maghugas, ikaw kumain eh. Di ba marami tayong ganun eh. Hindi natin namamalayan yan. At tinuturo din dito, yung tamang pagtugon kapag naaapi ka. Sino dito masasabi mo palaban ka? Pastor, hindi ako basta-basta, pastor. Pag may nang aasar sa akin, aasarin ko din. Hihigitan ko pa. Pag ako kinalabit, susuntukin ko. May nakaka-relate? Pero tinuro ni Lord yan. At pagpapakita rin ng kakaibang pag-ibig at biyaya. Most of us, dito tayo nahihirapan. Kasi, yung logical mind natin, nakikipagtalo na, bakit ko naman mamahalin yan? Nung nakaraan nga, kulang pamasahe ko, humihiram ako, hindi man lang ako. Sinabihan lang ako, God bless you. Nung may sakit ako, sabi ko, ipag-pray ako. Ang sabi sa akin, bili ka biogesic. Nakukuha natin. So, dito, sa mga verses na to, malinaw na sinasabi ni Lord na mayroong iba. Sabi mo sa katabi mo, mayroong iba. Hindi ibig sabihin ito, hindi ibig sabihin ito, mahina kang Kristiyano. Ang punto ni Jesus dito, ang tunay na lakas ay makikita sa pusong handang magmahal at maglingkod kahit hindi niya obligasyon o hindi siya obligado. So, ang historical background nito, para mas maunawaan natin, noong panahon nila Jesus, sa under Roman occupation, so sinakop sila ng mga imperyong Romano, may batas ang mga sundalong Romano na pwede niyang pilitin. Pwede niyang pilitin ng isang ordinaryong mamamayan na magdala ng kanyang gamit o bagahe sa loob ng 1 milya. Hindi isang diretso lang 1 milya ang katumbas. Kung maaalala ninyo, sino yung isa sa character sa Bible na pinilit dalhin, may ipadala? Sino? Yung tumulong kay Jesus? Hindi naman talaga tumulong yun. Pinilit yun. Ikaw tatambay-tambay ka. Tara dito, buhatin mo to. Di ba? Ganon yung nangyari, no? Si Cyrene, anong pangalan, no? Basta yun. Nakalimutan ko na. So, taga-Cyrene yun. Isang lalaki na taga-Cyrene na tinawag ng Roman soldier na dahil nadadapa na si Jesus, bumabagsak na, pinabuhat yung krus. Kuha natin, may batas sa mga sundalong Romano na pwede silang pilitin. Legal yun. Pero para sa mga Hudyo, sa mga Jew, nakakahiya yun. Kahihiyan yung gano'n, nakakainis. At yung pakiramdam na inaapi ka ng gusto dahil sumisimbolo yun, yung pagdadala nila, sumisimbolo yun o pagpapakita yun na alipin kita. Kaya pag may dala-dala yun at nagbubuhat, pinapakita lang itong taong may dala ng gamit ko ay alipin ko. Ganon. Sabi mo sa katabi mo, ganon. Kaya ang utos ni Lord, nakakagulat. Kapag binasa to ng isang ordinaryong bumabasa, yung wala pa ganong idea sa Bible, sinabi dito, hindi niya sinabing, tiisin mo. Ang sinabi niya, lampasan mo. Lampasan mo. Kung pinabuhat ka ng 1 milya, gawin mong 2 milya. So yung mga makakabasa at makakarinig doon, naiintindihan mo ba, Lord, kung gaano kahirap yung pinapagawa? Pero, alam nyo, mayroong tinuturo dun si Lord. Dito makikita yung puso ng tinuturo ni Jesus na ang 2 milya,
Yung second mile, yung lalampasan mo kung ano man yung na-require sa'yo, pinapakita dito yung kusang loob na paglilingkod, yung higit pa sa minimum, yung ginagawa mo to kahit hindi ka na obligado. So, hindi ito kahiyan, ito ay spiritual maturity. Pinapakita dito na ikaw ay nagiging spiritual mature. Tingnan mo yung katabi mo, mukha na ba mature? Ang tunay na kahulugan, makinig po tayo, ang tunay na kahulugan itong Bible verse na binasa natin, hindi tinuturo ni Jesus Christ na hayaan tayong abusuhin. Ang itinuturo niya at ang punto niya dito, ang tunay na anak ng Diyos, hindi lang gumagawa ng sapat. Kaya niyang higitan. Siya ay handang gumawa ng higit pa para mapakita ang totoong karakter ng Diyos sa buhay niya. Minsan, dinadala nga natin, sumusunod nga tayo, bubulong-bulong naman tayo. Ano ba naman yun? Porket siya yung leader, porket siya yung pastor, kung utusan ako. Nakukuha natin. May ganun ba dito? May kilala ba tayong ganun? Walang ganun sa FOM, di ba? Walang reklamador dito, kaya pati si Pastor Jan, si Pastor Eric, si Pastor Abby, naguhugas ng plato. Kasi wala tayong superstar factor dito. Lahat tayo pare-pareho. Amen? So, ang mga tao sa mundo, gumagawa lang, pakinig ang mga tao sa mundo, gumagawa lang dahil obligado. Dahil may bayad or may kapalit. Nung bata ako, ganun Kapag may inutos sa akin tatay ko, dapat may kapalit. Bunutan mo akong puting buhok, piso. Diba? Bumili ka sa palengke, akin na lang yung sukli. Pag walang ganon, teka lang, magsi-CR muna ako. Diba? Ikaw muna maghugas ng plato, teka lang, anong sakit yung tiyan ko? Meron ba tayong ganon dito? Nakaka-relate? O ako lang yan, salbahe ko tao, no? Pero ang Kristiyano, naglilingkod mula sa puso at gumagawa ng may grace, may biyaya. Amen? At nagpapakita ng kakaibang ugali at karakter. Yung tipong kahit alam natin na mahirap na yung ginagawa, alam niyo yung pakiramdam na sagad-sagad na, tumugtog na ako ng umaga, tutugtog pa ako ng hapon, tutugtog pa ako ng Thursday, tutugtog pa ako ng Tuesday, wala palang Tuesday, no? Diba? Sagad-sagad na, pagod na ako. Sabi ko nga kay Ram, kasi paring Ram ko, nawala yung kumpare ko. Kasi magkasama kami niyan sa Praise God, sa burol ni Brother Ruben, nagsalitan ako, si Pastor Jan, si Rodel, at si Ram. Salitan kami sa pag-funeral service. Last Friday, namatay yung tita ko. So, nilibing siya Tuesday. Pagkagaling namin ng Bulacan, nagpalit lang ako, nag-wash up lang ako, diretso naman ako sa burol ni Brother Ruben dahil funeral service ako. Pag uwi namin, meron din patay sa kapitbahay namin. Sabi ko, ang tindi nitong week na to talagang series of kape at biskwit. Kung sa mga normal na tao, parang, pwede bang bukas naman? Pwede bang wag naman ako? Di ba may ganon? Ako lang ba yon? O nararanasan nyo rin yon? Ay, aminin. So, ano ba yung tinuturong theological truth na itong binasa natin? May katotohanan dito. Number 1, tinawag tayo ni Jesus na mamuhay ng higit pa sa ordinaryo. Gusto mong maglingkod sa Lord, pero ang ginagawa mo lang pangkaraniwan. Pwede ikaw yung pangkaraniwan, pero ang ginagawa mo, hindi pangkaraniwan. From ordinary to extraordinary. Amen? Naaalala ko nga si John Ray, kasama namin ni Rodel. Si Rodel kasi pinag-drive ako ng e-bike niya, tapos si John Ray tumutugtog. Si John Ray, nagulat ako, ang galing niya na mag-gitara, tapos ang dami niya nang tinutugtog dito. Minsan nga, pati yung carpet, napapatunog na niya Ewan ko na lang kung ba't ganun So, sabi ko, ang galing naman nito, napaka-talented. Alam nyo, extraordinary yung ganun Extraordinary dahil hindi ka naman gagaling sa isang bagay na hindi mo pagtutuunan ng pansin o bibigyan o paglalaanan ng panahon. So, tayong mga tagasunod ng Panginoon, tinawag tayo na mamuhay ng higit sa ordinaryo, kailangan yung ginagawa natin excellent. Pwede tayo at gusto natin, willing tayo mag-sacrifice and at the same time mag-go extra mile. Pag may gusto tayo na isang bagay o isang tao, nag-go extra mile tayo Kasi alam natin may kapalit. Pero paano kung wala na? Gagawin mo pa ba? Pangalawang katotohanan, ang tunay na kabanalan ay nakikita sa attitude.
Pwedeng gawin mo ang tama, pero mali yung puso mo. Pwedeng sumusunod ka, pero sa puso mo, para kang inapi. So, reklamador, galit, o mapait yung paglilingkod, bitter. Huwag ka nang lumingon. Walang bitter dito. Uy, pag narinig ko yun, alam ko, pastor, si ano yan eh. Oh, wag nang ganun. Wag kang bitter. Sabi mo nga sa katabi mo, wag kang bitter. So, ang gusto makita ni Lord sa paglilingkod o sa pagtatrabaho natin, yung willing heart, yung joy, may joy sa paggawa o sa pagsunod. At ang pangatlo, yung ikalawang milya ay larawan ng pag-ibig ng Panginoon. Si Jesus Christ, ang pinaka-perfect example ng second mile servant. Ang Panginoon nagpakita sa paanong paraan, binigay niya yung oras niya. Imagine, Diyos siya na nagkatawan tao, iniiwan niya yung langit para sa atin. And at the same time, yung lakas niya, yung buhay niya, yung dugo niya, yun yung in-offer niya para iligtas yung mga makasalanan. Tayo mismo, yung niligtas niya. At pinakita niya yon sa pamamagitan ng tinapos niya sa krus ang lahat ng kasalanan natin. So, kung ang mundo nagtuturo ng do only what is required, si Jesus Christ, ang tinuturo, go beyond. Go beyond. Dahil ang tunay na tagasunod ni Kristo, handang gumawa ng higit sa inaasahan upang maipakita ang pag-ibig at karakter ng Diyos sa buhay natin. So, kapag nakikita tayo na ang sipag naman ito, praise the Lord. Ang tiyaga naman ito, praise God. Hindi naman para sa atin ang papuri, kaya lang naman natin kinakaya yan dahil binigyan tayo ng kakayahan ng Panginoon. At sa binasa natin, yung mga hinimay nating verse, makikita natin yung tatlong katangian, ito na, makinig tayo, tatlong katangian ng taong namumuhay sa going beyond what is required or the ministry of second mile. Number 1, ano daw yung katangian ng taong namumuhay o gumagawa ng second mile? Number 1, a different response. Pinakita sa buhay niya o nakikita sa buhay ng taong going beyond what is required, meron siya kakaibang response. Kaya nga sinabi, kung sapilitang ipapapasan sa'yo ng isang sundalo, ang dala niya ng 1 kilometro, dalhin mo ito ng 2 kilometro. Hindi nagrereklamo, walang tanong-tanong, go lang agad. Ngayon, paano kung sa pinapagawa natin, may mga burdens tayong na-encounter. Yung hindi natin gusto, wala sa plano natin, yung feeling natin unfair, yan yung mga nagiging reason bakit nahihirapan tayo sumunod. Tapos, yung mag-uutos pa sa'yo, hindi mo type, hindi mo gusto. Di ba may mga ganon? Aamin ba tayo? Minsan pagka ang nag-uutos, life group leader, pagka life group natin, di ba? Boy, ano mo naman? Ikaw naman magpapandesal ngayon. Ikaw naman magligpin dito. Pero pag life group leader o kaya si pastor, ay, pastor, ako na po dyan. Ako na po lahat. Ako na po maglilinis sa kubeta, ng bubong, ng kisame. Ang dali nating gumanon. Bakit? Kasi nag-aabang tayo ng recognition eh. So, sa ministry, sa trabaho, sa bahay, sa school, laging may ganyan, laging merong sumasalungat, laging merong nakakaramdam ka ng nagiging unfair sa'yo. Pero ibang Kristiyano, sabi sa Romans 12:17, huwag kayong gumanti ng masama sa masama. So kapag ginawang ka, feeling mo pinahirapan ka, hindi ka gaganti na pahihirapan mo rin siya. Hindi ganun ang response. Sabi rin sa Romans 12, kanina 17, ito, 21, daigin nyo ng mabuti ang masama. Kapag ginawa ka ng masama, ang response mo dapat, mabuti. Di ba? Di ba may kasabihan, kapag binato ka ng bato, batoy mo ng tinapay, pandesal, yun ba talaga yun? Batoy mo ng tinapay, palaman, bato. Ganon. So, ang Christian, hindi nasusukat sa reaction kapag madali ang buhay. Nasusukat kapag under pressure. Kapag under pressure. Di ba, example, toothpaste. Kapag pinisil mo ang toothpaste, anong lalabas?
Ano lalabas sa toothpaste? Siyempre, toothpaste. Yung iba narinig ko, Colgate. Ano ba yun? Kapag ganun din ang puso natin, kapag anger ang laman ng puso natin, ang lalabas sa atin ay galit. Kapag inggit ang laman ng puso natin, ang lalabas ay inggit. Kapag pride ang nasa puso natin, ang lalabas ay pride. Ang second mile o ang going beyond person, what is required, may ibang response. Sige po, gagawin ko po yan. Alam niyo, sino dito nakaranas ng CAT? CAT, ROTC. Ano sinabi? Obey first before you complain. Wala siya sa Bible. Wala siya. Pero yung idea niya, going beyond what is required. Gawin mo muna bago ka magreklamo. May wisdom dun eh. Kapag si Jesus ang laman ng puso natin, ang lalabas sa atin, karakter ng Panginoon. So wag ka magulat kapag meron kang kakilalang reklamador, konti pa lang yung ginagawa, reklamo na. Sabi ko nga madalas sa mga ka-life group ko, alam nyo, ang mga taong tamad at reklamador, kahit basic yung ginagawa, may masasabi yan. Pero yung mga taong batak sa trabaho, batak sa ministry, ibig sabihin nag-go beyond what is required. Basic lagi. Sabi mo nga sa katabi, basic lang yan. So, ang tunay na maturity ay hindi nakikita sa comfort, kundi sa conduct under pressure. Kapag under pressure ka, dun makikita kung ano ang kalagayan ng puso mo. Ngayon, hindi lang reaksyon ang binago ni Jesus, binago niya rin pati level ng ating service. Ang Kristiyanong nag-go beyond what is required o ang second mile Christian o tao, merong different standard, a different standard. Kaya nga, kung isa lang ang nirequire sa'yo, gawin mo dalawa. Di ba nga, meron pang previous verses yan, yung ibigay mo pati balabal, pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo yung kanan. Ay, grabe naman yung pastor. Itinuro ng Panginoon, inutos ng Panginoon yun eh. Iuutos niya ba yan para masaktan ka? O para maitama ka? O para lumago ka? Naisip po natin yon. May nag-chat sa akin, Pastor, ano po ba ibig sabihin nung kapag ang mata mo'y nagkakasala, dukitin mo yung mata mo? Sabi, mas mabuti pang pumunta ka sa langit na iisa lang ang mata, kaysa naman, di ba? Dalawa nga mata mo, nasa impyerno ka naman. Nakukuha natin, minsan hindi natin kailangan gawing literal. Mag-go beyond tayo even sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Yung ba talaga ang gustong ituro ng Panginoon? So, of different standard, ang first mile, ginagawa dahil kailangan. Makinig ha? Ang first mile, ginagawa dahil kailangan, ni-require. Pero ang second mile, ginagawa dahil mahal mo si Lord. So, kung may gagawin ka na beyond na sa nire-require sa'yo, sabihin mo, para sa'yo to Lord. Para sa'yo to Lord. Nahihirapan ako, pero para sa'yo to Lord. Hindi na ito normal, pero para sa'yo to Lord. So sabi sa Colossians 3:23, anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na gaya ng sa Panginoon. Kung may gagawin ka, gawin mo para kay Lord, hindi para sa likes, hindi para sa recognition or reward. So ang ministry ng second mile, hindi ka lang basta employee, hindi ka lang basta estudyante, hindi ka lang basta church worker o volunteer, ambassador ka ni Lord. Kapag may ginagawa kang isang bagay, tandaan natin, ginagawa mo yan hindi para sa audience, para kay Lord, dahil ambassador ka ni Lord. Sabi nga ng teacher ko, I remember, si Ma'am Susie Austero, teacher ko siya way back grade 3. Grade 3. Doon sa school namin, meron kaming elective class na lettering. Huwag nyo natanong anong taon yun. So nag-Old English lettering kami. Sinasabi niya lagi sa amin, kapag gagawa ka, gawang kamay, huwag gawang paa. Tumatak yun sa isip ko hanggang pagdating ng second year, teacher ko pa rin siya. Tapos, nagulat ako dahil talagang ninamnam ko yung lagi niya sinasabing gano'n. Minsan nakaka-rin din eh. Parang nakaka-offend na eh. Nagulat ako, itinabi niya yung mga lettering namin nung
elementary days, pinapakita niya dun sa mga estudyante niya nung high school na kami. Sabi niya, ito ang gawang kamay. Nakuha natin, nabibigyan natin ng papuri ang Panginoon dahil ginawa natin yon para sa Kanya. Hindi para sa sarili natin. Amen? So ang dapat, kapag Kristiyano ang gumagawa, kung may faithful, dapat ikaw yung pinaka-faithful. Kung may reliable sa trabaho, ikaw yung pinaka-reliable. Kung sa school may helpful, dapat ikaw yung pinaka-helpful. At ikaw yung sa buong grupo, ikaw yung willing mag-sacrifice. Nakuha natin, that's going beyond what is required. Siyempre, may mamimiloso po, ikaw na lang. Diba? Gusto mo yan ikaw na. Di bali ng tamad. Hindi naman, yun. Alam na this. So, karagdagan pa. Kapag you're going extra mile, you're going beyond what is required, sinabi sa Colossians 4:5-6, maglakad kayo ng may karunungan sa harap ng mga tagalabas. Ang inyong pananalita ay laging may biyaya. Ibig sabihin, kapag may ginagawa ka, nag-go extra mile ka nga, reklamo ka naman ng reklamo. Hindi naman ako dapat gumagawa nito, ba't sa akin pinapagawa? Ba't naman kasi laging ako eh? Di ba? Kahit makita ng ibang tao na nagsasacrifice ka, kung reklamador ka naman, ang dami mong binubulong-bulong, nakuha natin, baliwala rin. So makikita yan ganyan, alam niyo nakakalungkot. Ang una nakakapuna ng reklamo natin, hindi naman yung mga kasama natin sa church. Yung mga nasa labas. At natatawa sila. Yan, ikaw kasi. Nakuha natin. So bilang representative ng Panginoon, sino napapahiya? Tayo ba? Di ba? Pangalan ni Lord. Ito, nangyayari to. Kapag may group project, dalawang group ng tao ang nandyan. Yung unang group, yan yung mga rara boys and girls. Sige, kaya yan. Go tayo dyan. Biglang unti-unti mawawala. CR lang ako. Bibili lang ako. Ang dami ng dahilan. Nahihilo ko, masakit ulo ko, wala pa akong tulog. Pero meron din namang grupo na sila yung unang tumutulong. Sila yung huling umaalis. Sila yung willing magdala ng extra load. Ay, absent si sige, ako na lang ang gagawa. May ganoon pa ba dito? Siyempre, FOM yan eh. Mga kapatid, makinig kayo dito Kapag Kristiyano ka, real talk to Sorry sa tatamaan. Kapag Kristiyano ka, hindi ka dapat pabigat. Ikaw dapat yung tagabuhat. Andiyan pa tayo? Siyempre, naiisip nyo, ML. Grabe, pag nag-i-email nga kami, pabigat yan, pastor eh. Yun lang yung alam natin, pabigat at pabuhat, di ba? Pero habang yung iba umaatras, ang totoong Kristiyano, nag-go pa rin. Amen? So, ba't nga ba ginagawa? Bakit natin kayang gawin itong different kind of standard na to? Dahil meron tayong different master. Kung ang iba, sinusunod natin, dahil sinabi nila, sinusunod natin dahil si Lord siya. Nakuha natin, ang nagsabi nito, si Lord, si Jesus Christ. Sa Mark 10:45, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kung si Lord nga naglingkod tayo pa kaya? Ano bang mas mahalaga sa'yo? Yung kuko mo na pinagawa mo, kaya ayaw mo magpunas ng lamesa, ayaw mo mag-ayos ng chair? O Lord, para sa kapurihan mo to. I pray na kapag nagsiserve tayo kay Lord, hindi ang focus ng camera sa atin. Ang focus ng camera kay Lord. Meron lang tayong single audience na, Lord, na-miss ko to. Ikaw yung tinutugtugan ko, hindi yung congregation, hindi yung tao. Ginagawa mo ang the best mo, hindi para sa tao. Ginagawa mo ang the best mo para sa master mo. Kay Lord. Magkaroon tayo ng pag-ibig o pag-iisip katulad ni Jesucristo sa Philippians 2:5. Kagaya nga ng binanggit ko kanina, si Jesus ang pinaka-figure ng second mile servant dahil iniwan niya ang lahat para sa atin.
Binigay niya ang lahat para sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. Ang first mile ni Jesus ay yung Diyos siya at pumunta siya sa mundo para maging tao. Ang second mile ni Jesus, nung naging tao siya, naging alipin na siya, namatay pa siya para sa'yo. So walang gagawa niyan. Kaya siya yung tinitingnan natin, ano bang ginawa ni Lord? Minsan na-mention ko na to, kapag alam nating may kasama tayong hindi okay, ang response natin ay, hindi na lang, sila na lang, kayo na lang. Si Lord nga, alam niya na may Judas, Pedro, at alam niya yung 12 disciples na pinili niya, alam niya na iiwan siya, pero tuloy-tuloy pa rin siya. Pero tayo, kapag hindi natin gusto yung kasama natin, iba na lang, sa susunod na lang. Andiyan pa tayo? Sa susunod na lang. So, hindi ka makakapag second mile para kay Lord hanggang hindi mo nauunawa kung gaano kalayo ang nilakad niya para sa'yo. Hindi lang siya nag-extra mile. Nag-go beyond siya sa pagiging Diyos, papuntang alipin at pagkamatay sa krus. Ngayon, paano natin to i-apply? Basic application. Sa opisina, maging second mile Christian ka. Hindi ikaw yung typical at ordinaryong empleyado. Ganon din sa school. Ganon din sa ministry. Ganon din sa family. Kaya mga kapatid, kapag may kailangan tumulong, ikaw yun. Kapag may kailangan magsakripisyo, ikaw yun. Kapag may kailangan magstay kahit pagod na, ikaw yun. Tayo yun. Hindi dahil obligado ka, kasi si Lord, si Jesus Christ ang Panginoon natin. Hindi dahil nandyan yung mga ka-life group mo. Minsan kasi, kung sino yung kasama natin na tag-e-enjoy tayo, nandun tayo. Pero pag wala na yung mga kasama o mga gusto nating kasama, wala na rin tayo. Walang nag-i-stay. Okay? So, ang mundong ito, itong ginagalawa nating mundo, sad to say, minsan meron din sa church, puro first mile worker, sa una lang magaling. Puro first mile Christians. Puro first mile commitment. Pero ang hinahanap ni Lord, yung faithful kahit walang palakpak, yung servant kahit walang reward, at willing gumawa ng higit pa para sa kalwalhatian ng Panginoon. Amen? Meron akong isang kanina, realization ko lang, bigla ko lang sabi, Chan, idagdag mo to. Flash mo nga bro, wala dito eh. Responding to the second mile is a matter of making a core decision. Ano daw yung core? Choosing to obey Jesus, represent Him and exalt Him through your work. Ang paggawa at pagpili ng second mile ay core decision. At kung ano yung ibig sabihin ng core, choosing, obeying, representing, and exalting Jesus. Amen? Ngayon, bago tayo mag-pray, meron akong gustong ipalabas na short film. Andyan na ba yun, bro? Paki-play. Analyze natin to, ah. Precisa de ajuda, dona? Obrigada, querido. O que ele recebe em troca para fazer isso todos os dias? Ele não recebe nada. Ele não será rico.
Ele não vai aparecer na TV. O que ele recebe são as emoções que enchem de esperança o seu coração. Onde ela foi, Ele testemunha a felicidade, sente-se amado, recebe o que o dinheiro não compra, um mundo cheio de amor à sua volta. Não é tão difícil olhar à sua volta e dar amor. Siyempre, hindi natin naintindihan, di ba? Alam ko naman. Pero pinapakita dito sa video na to, yung mag-go beyond tayo consistently. Marami sa atin, panay simula. Gusto natin ganito, gusto natin ganyan. Pero, paano tayo makakakita ng resulta na nag-go beyond tayo kung hanggang simula lang tayo? Ang hinahanap ni Lord sa ating mga Kristiyano, bukod sa excellent yung trabaho natin, kasama natin si Lord nag-go beyond sa mga ginagawa at nagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Maraming beses na inagawan natin si Lord ng focus sa ibang tao dahil gusto natin tayo yung mapansin. Pero ang totoo, hindi lang tinitignan ni Lord yung ginagawa natin. Tinitignan din ni Lord kung paano natin ito ginagawa. Kung makikita natin yung video, yung halaman lumaki kasi nagkaroon siya ng pakialam na ilagay doon sa may tumutulong tubig. Yung lola na tinutulungan niya magtulak, hanggang sa naplat na yung daan, di ba? Tulak na lang siya. Minsan nag-aantay tayo lagi ng agarang resulta. That's not second mile Christian. Kahit wala tayong nakikitang resulta sa ngayon, nagtutuloy-tuloy pa rin tayo. Amen? At tandaan natin, lahat ito'y para sa kapurihan ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You know, before we close in prayer, I just want to leave this encouragement. Sabi sa Luke 6, verse 32 to 35, if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners expecting to be repaid in full. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Alam niyo po, ito po ay isang paalala na hindi po tayo nag-go extra mile para magmukhang mabait. We go the extra mile because we are followers of Christ. Amen? We do it dahil ganun po tayo minahal ng Diyos. Nagmahal po ang Diyos ng mga tao na walang kayang ibigay pabalik sa Kanya. And as His people, we are called to reflect this kind of love. Kaya kapag pinipili po natin yung patience, yung kindness, yung going the extra mile, kahit minsan walang nakakapansin, we are showing the character of Christ. So it's not just about going the extra mile at the end of the day. It is about imitating Jesus. Amen po ba? Come on, let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, maraming salamat po sa napakagandang araw na ito, Panginoon, na hindi po aksidenteng nandito kami, Lord. Dinala mo kami dito because your message today was personal for us, Panginoon. Salamat sa paalala ng kabutihan mo, ng grasya mo, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na kami po ay maging pagpapala sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na palagi ka pong makita sa mga buhay namin, Panginoon. Lord, tanggalin mo po ang selfishness sa amin, Panginoon. Bagkos, Lord, tulad mo, Panginoon, makapagbigay kami ng pag-ibig na very selfless, Panginoon. Pag-ibig, Panginoon, na kaya magbigay kahit walang kapalit, oh God. Thank you, Lord. At dalangin din namin si Pastor Eric na ginamit mo. Patuloy mo siyang pagpalain ng katalinuhan. Patuloy mo siyang bigyan ng malawak na pag-ibig, malawak na influence, Panginoon. Palagi pong madala niya ang pangalan mo, Panginoon. At ikaw lamang ang mapapurihan sa buhay niya. Maraming salamat po, Lord. Pagpalain mo po ang lahat ng naririto ngayon, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.